Magandang araw mga kapatid, narito tayo muli para ang salita ng Diyos ay ating mapag-usapan at mapag-aralan ng sandali lamang. Sa sandaling ito ating pong babasahin ang 2 Corinto chapter 4 verse 16 to 18. 2 Corinto chapter 4 verse 16 to 18. Basahin ko sa Tagalog, ganito ang kanyang sinasabi. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ito po ang salita ng Diyos at ito ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto, na ito po ay pinapalakas niya sila sa kanilang mga pananampalataya. Sa ating mga buhay, mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, kakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok at kung minsan ay nagpapahina sa atin. Kaya't mga ibang mga mananampalataya, ibang mga Kristiyano ay nanlalamig sila sa kanilang pag-ibig sa Diyos o kaya ay nawawalan ng apoy ng kanilang commitment sa Panginoon sa paglilingkod. Ngayon po sa araw na ito, ang aking pong inilagay na pamagat ng ating pag-uusapan ay, kung sa English ay do not lose heart. Ngunit Tagalogin ko, huwag panghinaan ng loob. Aking pong iniisip at ang ating nararanasan ngayon at nararanasan ninyo, nararanasan ko ay talagang namang dumarating sa ating panahon or sa ating kalagayan na parang nanghihina tayo ng loob dahil ang tagal ng ating lockdown mula nung March, April at ngayon May at hanggang June pa, or hindi pa natin alam kung hanggang June nga ba talaga yung GCQ at talagang tuluyan ng mawala. At kung minsan nakakaramdam tayo ng panghihina ng loob. Ngunit nandito po yung verses na ito na nagpapaalala sa atin na huwag daw tayong panghinaan ng loob, sabi ni Apostol Pablo. Ang tanong ngayon ay ano ang gagawin natin para hindi tayo manghina o hindi tayo manglupaypay na ayon dyan sa mga verses na 3 na ating binasa. Mayroon po tayong 3 verse at 3 din yung aking pagpunto dito or 3 yung ating punto na tatalakayin. At ano ang ating gagawin para hindi tayo manghina ng ating kalooban? Una sa verse 16, siyempre sunod-sunod din natin na sundan ang verse na yan. Verse 16, yan yung una nating punto. Ang gagawin natin ay patuloy nating palakasin araw-araw ang ating espiritu. Kumbaga, sa everyday na tayo ay nasa tahanan, nasa GCQ or ECQ or nasa lockdown, nawa hindi sa tayo ay nanghihina. Bagamat sabi ni Apostol Pablo dito sa binasa natin na nanghihina yung katawan nilang panglupa, pero yung katawan naman nilang espiritual or yung tungkol sa kanilang espiritualidad or pananampalataya sa Diyos ay lumalakas araw-araw. At iyon nawa ang aking panalangin para sa inyo at iyon din yung panalangin ko sa aking sarili na everyday na habang ako'y nagme-meditate, nagbabasa, nananalangin ay palakasin nawa ng Diyos yung aking relasyon din sa Kanya. Na iyon din yung aking panalangin nawa na gawin din ng Diyos sa lahat, sa inyo, sa ating lahat at sa lahat ng tao sa mundong ito. Na habang everyday na nasa tahanan yung mga tao, ang mangyayari nawa ay lalo silang mapalapit sa Diyos. Na yan po yung sinasabi ng verse 16 na sinasabi din ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto na nanghihina man daw yung kanilang katawan,
ngunit lumalakas naman yung kanilang espiritu. Everyday. Bakit kaya everyday or araw-araw? Oo, dahil araw-araw din nila na pinagbubulayan ang salita ng Diyos, binabasa, ipinapangaral, at yan po kung bakit binanggit niyang araw-araw din na lumalakas ang kanilang mga pangangatawa, spiritual na relasyon sa Diyos. At yung sumunod naman na verse na ating makikita dito, at ang ating kailangan din na magpalakas sa atin para hindi tayo manghinaan ng loob ay itong pangalawa. Kailangan nating paniwalaan. Ano yung kailangan nating paniwalaan? Ang kapighatian ay panandalian at magdudulot ng kagagalakang walang hanggan at walang katulad. Maganda ang binanggit ng verse na ito. Ang binanggit niya ay panandalian lang daw itong kapighatian na nararanasan ni Apostol Pablo noong kanyang panahon na yan. At yung kapighatian naman na ito na kahit panandalian, pero nagdudulot naman ito ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Wow! Yung panandalian na kapighatian, yung panandalian na kanilang crisis or pandemic na naranasan din sa kanilang panahon, ay nagdudulot daw ito ng walang hanggang kagalakan at walang katulad. Yan po yung isa na kailangan nating paniwalaan para hindi tayo manghina, hindi manghina ang ating kalooban, ang ating mga puso. Ang sabi niya dyan ay panandalian. Napakagandang isipin na pwede din natin sabihin na hindi, ang pandemic naman na ito, ang crisis naman na ito ay hindi naman talaga forever yon. Mawawala din yan. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, mapalakas nawa niya tayo ang versikulong ito na nagsasabing panandalian. At hindi lamang yon, kahit na ganito, nakahirapan ang dulot nitong pandemic na ito sa ating physical na katawan, sa spiritual naman nawa ay patuloy na lumalakas tayo, sabi ng unang verse na binasa natin. At ito naman pangalawa ay isipin natin na ito ay panandalian. At hindi lang panandalian, kundi mayroon pang magandang idinudulot nito sa atin. At ano yon? Kagalakan, walang hanggan, at wala pang katulad. Ang pangatlo na ating makikita dito ay itong verse 18. Ang sabi naman niya dito sa verse 18, ano ang gagawin naman natin dito sa verse 18? Pangatlo na punto natin ay ang ating paningin ay ituon natin sa mga bagay na di nakikita. Kanina sabi natin, palakasin yung ating espiritu araw-araw. Pangalawa, sabi natin, panandalian yung dinaranas nating kapighatian at nagdudulot pa ito ng kagalakan na walang hanggan at saka walang katulad. Ngayon naman, tayo din ay inuutosan ng verse na ito na ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na di nakikita. Ano ba yung mga bagay na hindi nakikita? Siyempre, pwede din natin sabihin na pati nga yung virus ay hindi nakikita eh. Diyan ba natin ituon ang ating paningin? Hindi. Ang ibig niyang sabihin nito, ituon natin ang ating paningin doon sa hindi nakikita, yung ating pinaniniwalaan, yung ating faith, yung ating pananampalataya na mayroong buhay na Diyos, yung ating pinaniniwalaan na tayo'y hindi pinapabayaan ng Panginoon, yung ating pinaniniwalaan na tiyak ang ating kaligtasan, yung ating pinaniniwalaan na ang Diyos ay patuloy na naghahari. Ituon natin dyan, ituon natin na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay kaya niya tayong ingatan, kaya niya tayong tulungan anytime. Yan yung mga sinasabi dito na hindi nakikita. Or ituon natin sa Diyos, ituon natin kay Jesucristo, sa banal na Espiritu Santo. Hindi natin nakikita, pero naririto ang Espiritu Santo dahil siya yung sabi ni Jesus na aakyat ako pero may babalik na kapalit ko. So ituon natin, kausapin natin, pakinggan natin kung ano yung direction niya sa ating buhay at palalakasin niya tayo.
Ngunit kung ituon natin ang ating mga paningin sa mga nakikita na pwedeng, ay nako, wala ng trabaho, ay nako, ang daming namamatay, ay nako, papaano kaya ito, mawawalan kami ng ekonomiya, at sa lahat ng mga nangyari ngayon na bankruptcy, talagang manghihina yung ating mga loob. Pero sabi dito sa ating tatlong verse na sinusundan, ituon natin ang ating paningin sa ating mga bagay na hindi nakikita. Na ang ibig sabihin, yung ating Panginoon, ang mga spiritual na mga bagay, hindi po nakikita yan. Pero totoong mayroon. Totoong mayroong Diyos at totoong hindi niya tayo pinapabayaan. Nais ko pong tapusin yung maikling pag-uusap-usap natin sa pagitan po ng isang simpleng istorya lamang. Ito po ay istorya lamang patungkol daw doon sa dalawang palaka. Ito pong dalawang palaka, inahulog sila doon sa malalim na bangin na para bang siya yung pit, at sila ay nahulog doon na dalawa, at parang hindi nila matalon para makalampas sila at mamasyal-pasyal, kundi nandun na lang sila. Ang sabi ng mga palakang marami na nasa itaas, sumisigaw daw sila na ang kanilang sinisigaw ay, wala na kayong pag-asa, mamamatay na kayo dyan, di na kayo makalagpas. So itong dalawang palaka, tumatalon-talon sila, sinusubukan na tumalon. Kaya lang habang sinisigaw nila na wala, hindi na nyo kaya, napakataas ito, yon yung isinisigaw nila. Kaya lang, mayroon naman yung isang palaka na yung iba yung pagkaunawan niya, yung isinisigaw nila. Kasi alam niya, ang sinisigaw nila ay, sige pa, tumalon kayo, sige pa, tumalon kayo. Yun ang pagkaunawan niya. Ito namang isa, ang naunawaan niya ay, yun na nga, hindi talaga nila kaya. So, dahan-dahan niyang tinanggap yung sinasabi nila na hindi nila kaya. At sa madalit sabi, habang tumatagal itong naniwala na hindi nila kaya, ay yung palakang yon ay namatay. Pero itong isa na ang kanyang pagkaunawa doon sa mga sinasabi nila ay, kaya mo yan, kaya mo yan. Lumakas siya ng lumakas hanggang nakatalon doon sa pinuntahan nila na balon na malalim. At noong nakalabas siya, tinanong daw nila kung bakit ganun siya kalakas or nakayanan niya. At inexplain niya na ang totoo, hindi ako nakakarinig. Ang aking iniintindi kung ano yung sinasabi ninyo ay, kaya mo yan, kaya mo yan. So dumating yung punto na nakayanan niya nga tumalon at nakalagpas doon. Nakita ninyo sa istorya lang ito, bagamat ito man ay istorya lamang, pero may kaugnayan dito sa ating pinag-uusapan. Nasabi ng salita ng Diyos ngayon sa atin, huwag panghinaan ng loob. Bagamat itong isang palakang ito ay hindi pala makarinig, at ang kanyang nasa isip ay ang isinisigaw nila ay nag-cheer sila na kaya niya, pero totoo naman na umepekto sa kanyang sarili dahil lumakas siya ng lumakas, dahil nag-try. Yung isa naman na pinaniwalaan niyang hindi na nga nila kaya, wala na, lumugmok talaga hanggang ikinamatay niya. So ano naman ang pwede nating makuha dito? Pwede natin sabihin na ganun din sa ating paniniwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, sa ating relasyon sa Kanya. Kailangan din nating paniwalaan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Kaya nga sinabi niya, huwag manghinaan ng loob. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, pero ngayon sinasabi niya din sa atin, kahit na nandito tayo sa ganitong kalagayan, huwag pa rin kayong manghinaan ng loob. Ano man ang iyong dinaranas, kapatid, pwedeng ang karanasan mo ay may karamdaman, karanasan mo ay wala kang financial, ang karanasan mo ay nagsasawa at napagod nandyan sa inyong tahanan, or ano pa man ang iyong nararanasan. Katulad ng ating nararanasan ngayon na tayo nga ay nahihirapan dahil mayroon tayong tinatawag na lockdown, mayroon tayong tinatawag na
ah, quarantine o kaya new normal at iba pa na pwede nating nararanasan ngayon. Tandaan mo kapatid, ang Diyos, pinapalakas niya tayo. Gusto niya na isipin natin, paniwalaan natin, panghawakan natin na panandalian lamang ito, saglit lang ito, at magdudulot din ito ng kagalakan para sa iyo na walang katulad, walang hanggan. Kaya ang mahalaga na gawin natin, palakasin natin ang ating espiritu araw-araw at nakatuon nawa tayo doon sa mga hindi nakikita. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya't sa sandaling ito, hinahamon po tayo ng Diyos. Gusto niyang palakasin natin ang ating kalooban at huwag manghinaan. Sa sandaling ito, tapusin ko po ito na ipapanalangin kita ngayon. Ikaw na nakikinig ngayon, ipanalangin kita, ipanalangin ko din sarili na mangyari itong binasa nating verse na ito. Let's pray. Dakilang Diyos, ang aking kapatid na ito na nakikinig ngayon, palakasin mo ang kanyang loob. Tulungan mo siya na hindi manghinaan ng loob, anuman ang kanyang dinaranas. Ito man ay may mga concern sa kanyang pamilya, silang mag-asawa, sa kanilang mga anak, sa mga magulang, o kaya sa mga individual na nakikinig dito. Dalangin ko, palakasin mo ang kanyang kalooban at huwag manghina ang kalooban. Protektahan, ingatan, pagpalain, i-provide ang pangangailangan. Sa mga may sakit naman, pagalingin, dakilang Diyos. Pagalingin mo kung may sakit ang aking kapatid na pwedeng nakikinig ngayon. Salamat, dakilang Diyos, dahil inyong pagalingin sila. Salamat po sa pagkakataon na ito na in-encourage mo kami sa exhortation na ito. Palakasin mo ako, kaming lahat, at sa lahat ng aking mga kapatid na nakikinig nito. Pagpalain ninyo sila at tulungan anuman ang kanilang kalagayan ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid sa iyong pakikinig at nawa magpatuloy pa rin tayo. Huwag tayong maghinaan ng loob. Anuman ang ating dinaranas, mabigat man ito na suliranin, pinapalakas tayo ng salita ng Diyos. Mayroon siyang pangako at talagang totoo yung kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So God bless you, kapatid.